Blessed Thursday, maganda ang panahon ngayon. Mataas ang sikat ng araw. So, pwede tayong lumabas mamaya. And kung bago pa lang kayo sa channel ko, bisitahin niyo po yung aking channel, Enric E. Pablo TV. Subscribe and kalimbangin niyo lang yung bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat po. And 139 po yata or 135 to 139 na tayo kagabi. So road to 200 subs na tayo. Maraming salamat po sa mga subscribe and sa mga panonood sa aking videos. And marami pa po kayong pakakabang mga kaganapan at mga lutong or cooking hindi po cooking lesson, cooking story. And then marami pa rin pong mga unboxing dahil nanghihiram po ako ng mga gamit para mas maganda. Pag meron pong pagkakataon, pwede tayo lumabas and makakapag-bike na rin sana tayo. I hope. So, mga abay, ang lulutuin ko nga pala ngayon ay pork broccoli. Kung meron pong beef broccoli, gagawin ko lang po ay pork broccoli. Simple lang po yung gagawin nating mga ingredients. So, samahan niyo po ako at medyo tatangaliin na. See you there! Pero bago tayo magluto, word of the day tayo. And ito po ang ating word for the day. From James chapter 1 verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ito po ang ating word of the day. Ngayon po, magluto na talaga tayo. See you there! So welcome back again mga habay. Andito na yung mga gamitin natin. Maganda yung sikat ng araw. Ito po yung mga gamitin natin. Okay, meron po tayong pork. Yung pork po, in-slice ko lang ng maninipis. Meron tayong cube na green bell pepper. Wala pa kasi akong green bell pepper. Ay, wala pa kasi akong red bell pepper, kaya green yung ginamit ko. Sibuyas and bawang. Kikuman, gagamit din po tayo ng kikuman. Soy sauce, oyster sauce, saka paminta. Yun lang po, napakasimple lang. I-marinate po natin muna ito. Mas maganda po sana kung overnight eh. So, i-marinate ko lang po siya ng mga 1 oras. Mga abi, mag-mix lang tayo nito mga kanyang pampalasa. Kikuman, 1 kutsara. Ayun. Ano po yung lasa nito? Medyo matapang. Ayun, toyo. Uy, natapang pa siya. Gagawin po natin 3 kutsara. Mamaya, mag-add na lang po tayo kung kinakailangan. And ito po, wala na kasi. Lagay na natin lahat. Mas maganda po, mas marami nito eh. Kasi ito po yung magdadala ng lasa sa kanya, yung oyster sauce. I-mix na po natin. And then, maglagay tayo ng pamienta. Yung tama lang po. Yung kalahating kutsarita. Pero po natin ilalagay lahat. Mamaya natin ilalagay yung ibang pamienta. And then, susunod na po natin ilalagay dito yung pork. Lagay na natin yung pork. Konti-konti lang. Ayun. Tapos, marinate natin ng 1 oras. Mga bay, ito nga pala, hindi ito cooking tutorial, Kasi po may nagtanong sa akin kagabi. Sabi ko ito ay cooking story. Habang nagluluto nag-istoryahan.
Para po may magawa na po. Nakalimutan ko po pala nakalimutan ko po pa rin talagang kailangan dito. Isa sa mga main ingredients. So, isa sa mga mahalagang sangkap ay ang broccoli. Pinabot ko po siya sa malamig na tubig para medyo lumutong-lutong siya. Okay, takpan po natin. Balikan natin mamaya. So after 1 hour po, nag-prepare na ako ng kawali. Lalagay na natin yung pork. At mamaya po, pag medyo parang malambot-lambot na siya, pwede natin ilagay na yun. Pwede na tayo mag-gisa. Ahonin po natin ito. Tapos gigisa na natin. So mga bay, kumukulo na siya. Mamaya, magmamantika na to. Pwede natin i-fried yung mga sibuyas bawang. Sandali na po ito maluto. Depende po sa karne. Kung matigas po, medyo mas matagal. So ito pong karne na to ay pork, hindi po sa beef. Kasi po kalimitan po talaga yung original nito ay beef broccoli. Pero dito po sa Canada, yung mga pork po dito malalambot naman. Hindi naman masyadong matigas, madali siyang lutuin kaagad. At saka po hindi siya maamoy. Meron po yata dito ini-inspect talaga nila para hindi maamoy yung mga karne. Kasi sa atin minsan merong mga bulugan no? Iba na lasa nun. Ayun, natapon yung isa. So okay na po siya. Sali naman natin dito, and then dito na rin po tayo magigisa para may lasa pa rin siya. Olive oil po ulit. My favorite. Sibuyas. Bawang, hindi sibuyas. Sibuyas talaga. Maya na po yung green bell pepper. Kung meron po kayong green onion o yung daon ng sibuyas, pwede rin po dito. Sa medyo papahuli nyo na siya ilalagay. Nakapagpapa-add din po yun ng lasa. And then balik na po natin yung pork. Here we go. Mga bay, sa aking sobrang makakalimutin yung aking ingredients pala, may asukal yun. So lalagyan natin asukal mamaya. Nahuli na, dapat doon sa marination nilagay ko na yun Makakalimutin talaga And then i-add na po natin yung kanyang pinag babaran. Let's pour it. Mga ba, ito nga pala, i-add ko na isang kutsaritang brown sugar. Nga pala mga abay, naglagay ako ng kikuman. Pero kung wala po kayong kikuman, pwede na yung toyo, yung ating marca penya. Welcome back again mga abay. Kumukulo na, ilalagay natin si green bell pepper. Hintayin lang natin siyang lumabas yung talagang natural taste nung bell pepper. And then sunod na natin yung broccoli. Panuli natin. Welcome back again mga abay. Pwede na nating ihulog yung broccoli. Madali na po maluto yung broccoli. Kaya dyan na lang po siguro sa ibago yan. Tatakpan natin.
So, ang broccoli po ay kapamilya siya ng mga cabbage, cauliflower, ayan po. Yung mga sprout, yung maliliit. Yung broccoli po, yung scientific name is Brassica oleracea. Hirap ng pangalan scientific name. Ito po ay tumutubo sa mga eastern na Mediterranean region, tsaka po sa mga minor Asian. Yung nasasakop po ng Mediterranean yata, yung mga Bahrain, Cyprus, mga Iran, yung mga Islamic countries, and Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, yung mga Asian minor naman sa Vietnam, and Philippines, Thailand, yan, meron po yan yung mga ating broccoli, yung ating main menu, pork broccoli. We'll be right back. So mga abay, after 10 minutes nung tinakpan natin kanina, ito na po siya, ang ating pork broccoli. Here we go. Brown rice, pinakbet, boiled egg. Ayan yung ating pork broccoli. Let's eat. Kain po tayo. Kamay na. Tama-tama po yung lasa. Lambot. Egg po. Try niyo po sa inyong gawin to. Masarap po. Tama-tama yung kanyang halat at saka yung may konting tamis. Bigyan ko po kayo ng tip. Pag niluluto niyo po ito, pag sinama niyo na yung broccoli,
Siguro mga 3 to 5 minutes. Tanggalin nyo na po. Hayaan nyo para dun sa pork. Pag maluluto na, tsaka nyo po uli ibalik yung broccoli. Ito po yung pakbit kagabi. Nagtira ako. Baka maubusan. Thank you very much po sa pagsama uli sa akin. Yung aking pong menu na pork broccoli. Thank you very much po. Susunod na po yung Bible verse daily at saka po yung shout. Welcome back again mga abay. Bible verse daily po tayo. From John chapter 6 verse 11. Then Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated, so also the feast may much as they wanted. Natagpuan natin ang ating Panginoon sa mga simple, sa mga payak, sa mga ordinaryong bagay at kaganapan sa ating buhay. God's presence is truly alive in our ordinary usual from day-to-day lives. Sa tinapay, sa mga isda, sa ating narinig, sa ating nabasa sa Ebanghelyo, 5 pirasong tinapay, 2 piraso ng isda na parami ng Panginoon. May himalang naganap. Walang maliit, walang marami. Hindi nababatay sa halaga kung hindi sa kung ano ang iyong makakaya at maibibigay. God loves cheerful giver. Kung ano ang biyayang iyong natanggap, hindi lang ito para sa iyo. Blessings are made to be shared. Kung ano iyong makakaya, kung ano iyong maitutulong, sasapat na. May the Lord bless you 100-fold. May the Lord work miracles in your lives. Nawa, pagpalain tayo at gabayan ng ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na simpleng buhay at nawa mamangha tayo sa presensya ng Panginoon na siya ay buhay na buhay araw-araw na simpleng pamumuhay. At nawa ay mamangha tayo palagi sa kanyang presensya na buhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. God bless you. So welcome back again mga abay. Andito tayo sa labas. Mag-charge kami. So we're here at the Life Pharmacy. Bumili kami ng vitamins. So yun nga, may napakainit dito, grabe. Sobrang init naman ngayon. Pakita ko sa inyo. So here we go mga abay. Nandito na tayo sa forest. No, it's not forest. Mukha lang siyang forest, pero mga tuyo na kanyang dama. Here we go. Kalapit na tayo. Today is Webes. I don't know kung mayroong mas ngayon. Oo nga, bakit walang mata? So, we'll be right back. Being sent by his father, died on the cross, and then resurrected. And God certified that this is true. Whoever accepts this testimony
has certified that God is true. In a way, this is the fullness of revelation. And after this, there is no other revelation. Jesus is the fullness of God's revelation. The Father loves the Son and has placed all things in His hands. Jesus is the fullness. That is why, if you remember the baptism, the Father even testified that this is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to Him. Okay, welcome back again mga abay. It's shoutout time! Shoutout nga pala kay Alvin Mercado. Meron po siyang YouTube channel, yung Biyahe ni Dogs. Kay Tokayo, kay Freddy Garcia, kay Jinky Isaiah Faith Lucena, kay Ann Alcaraz, at meron po siyang YouTube channel. Kay Kuya Vince Alcaraz, kay Tito Will po, Maricel Dapis, Rodrigo Gregorio, yung classmate ko po. Kay Grace Abila, si Malcolit, Elmer Servino, at saka po yung mga kapatid ko, si Erwin and Aiko, yung kanila pong Rolling Stone. And doon po sa aking nanay. So, kung hindi po kayo naka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, pwede niyo pong kalimbangin yung bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So, whatever you eat or drink or whatever you do everything for the glory of God. Labanan po natin ang hamon ng buhay, mga pinagdadaanan. Daanan lang po natin yan. At ito po yung ating malalampasan. There's a rainbow always after the rain. See you on my next vlog. Thanks for watching.